Tapos, sinabi niya po sa akin na after taking yung pills, di ba, 8, 9, and then 15. Tapos, mga 11 p.m. po, nagkaroon siya ng contractions. As in, naging firm na po yung kanyang, yung kanyang belly. Tapos, sobrang sakit na po, mga 10 over 10 pain. Then, hindi pa niya nanonote kung meron ang vaginal discharge. Tapos, yung pinag-joke sa kanya na magpatingin sa gynae, OB-GYN, hindi ko na inalaboy kung sino OB-GYN po or kung saan po siya. Pero, doctor din po. Binigyan po sila ng, in-injectan po sila ng pampatanggal ng hilab. Kasi yung side effect po kasi napapagilad siya, di ba po? Sabi daw po ang in-explain sa kanya ng doktor na in-injectan daw sila ng pampatanggal hilab. Opo, usually mga ginagamit namin yung Felipin or Terbitalin, although hindi niya alam kung ano. Tapos binigyan siya ng steroid. Steroid, binibigay po yun talaga usually kung ina-anticipate ng OB-GYN na malalabas yung bata. Opo. Kasi pampakapit siya and pampa-improve ng lung health ng bata. Kasi kung lalabas man siya, preterm siya. Sa steroid po? Steroid po. Hindi rin po alam po ng nanay ko kung anong klaseng steroid po ba. Hindi po na alam po kung anong klaseng steroid. Pero steroid po rin. Tapos, nawala naman po yung hilab and yung abdominal pain, nag-subside naman siya. Until nung mga 9 a.m. na kanila, bumalik yung pain. Tapos, dire-diretso yung kanyang paghilab, yung contraction dito. Tapos, sobrang sakit na, meron na siyang vaginal discharge, pumunta na siya dito sa ER. Anong oras po nakapupunta? Ang pagkakaalam ko po, 9 a.m. po siya. Pero, Ngayon po? Yes po, ngayong araw po siya pumunta. 9 a.m. po. Tapos, ang nakakita sa kanya si Dr. Cabreros kasi yung iba Parang na-endorse na lang po sa inyo. Hinanong pa rin kasi siya after nung nanganak yung bata. Tapos, nag-opt sila upon assessing the patient. In-advise namin siya ma-admit. Pero they opted to go elsewhere. So, nagdama sila or discharge against them. Pumunta sila sa ibang hospital. Tapos siguro, hindi rin siguro tinanggap, bumalik ulit dito. Pero nagbi-bleeding din siya, no? May bleeding na po talaga siya nung pagpunta niya dito sa hospital with abdominal pain. Ibig sabihin pumunta muna sa iba bago dito. Hindi, pumunta na dito. Tapos nagdama na siya. Pumunta sa iba. Siguro, nag-decide na ulit na bumalik siguro sila dito. Bumalik po sila tapos may balak ulit sila mag-transfer. After delivery na po yun. Ang tawag po nito, bumalik po sila dito kasi sobrang yung pain, tapos parang lalabas na. Ayun. Kaya, dahil sila dito, nagbitan sila dito ulit. Pinulat namin yung chart niya, tapos minonitor namin siya ulit. I-refer na sana namin siya sa OB-GYN na ang tawag nito? Na consultant. Pero, na-note ng kasama niya na sobra na daw yung hilab, parang lalabas na siya, andan na yung ulo. So, pumunta kami, check namin yung mother, tapos lumabas talaga yung bata. Buhay yung bata. Mga situation ba? 27. So, 27 nakalabas siya. Nakalabas yung bata. Yes. Normal siya, no? Normal spontaneous delivery po. Or, actually, parang, yung bone procedure, NSD siya. NSD? Oo, pero induced siya. Mukha siyang induced labor. Kasi may dinig siyang pampatanggal. Yes po. Yung situation po ng baby niya, okay naman? Well, preterm siya. So, kasi, when basing dun sa LMP niya, yung last menstrual period niya, 7 months lang yung bata. Pero sa breathing. Opo. Pero upon assessment ng pedia, 21 weeks yung bata. Opo. 560 grams. Opo. Kulang po talaga siya. Hindi po talaga siya gusto. Hindi rin po siya sakto sa 7 months. Kasi binasa lang namin 7 months sa LNP niya. Irregular kasi siya. Premature. Opo. Tapos, lumabas siya ng premature. So, nilagay siya sa bassinet. In-assess na siya ng pedia. Binigyan na siya ng O2. Naka-ano na siya?
Yes po, hindi mo incubator, naka-droplet siya. Wala pang incubator, kasi incubator na yan. May charge din kasi incubator. Opo. So, naka-bassinet lang siya, binigyan ng droplet, para mainitan yung bata. Tapos, in-advise ng media na dapat maka-oxygen siya, mag-transfer man, kasi hindi ka kayanin ng bata. Pero for now, stable naman yung bata. As of this time naman po, 102, may oxygen siya naman. Yes. Stable yung ano. Yung ano ba patient pwede makausap? I'm not sure.